na rin talaga yung klase natin. Ano, di ba? Ito yun, yan. Pinapakita natin dito sa room, sa school. Pero lalabas tayo ngayon. Nagala tayo, yan. Class, quiet muna. Gusto niyo ba yun? Oo, quiet. Pero bago ang lahat, ipapakilala muna ako sa inyo ating mga bisita. Sir Dante at si Ma'am Maria. Alam po kami ng lahat. Handa na ba kayo? Ba't nagkipasuot natin? Yan yung suot mo. Kalabagay sa'yo. Uy, bakit din sa yung dalawa? Kumusta kayo mga binibini? Ito ang ating unang destinasyon. May ideya ba kayo kung nasaan tayo ngayon? Oo, alam ko to. Alam ko tong lugar na to. Alam ko to, guys. Ang tulay na ito ay parte ng kalupaan na sakop noon ng San Francisco de Malabon o mas kilala ngayon bilang General Trias, ang ilog ng Canas na dating katawagan sa ilog noong panahon ng mga Kastila na siyang nasa ilalim ng tulay na ito. At mga parteng-parteng lupain ay nagpa siyang gawing bayan na pinangalanang Santa Cruz de Malabon na itinatag noong 1770 ayon kay Agustin de la Caveda. Dahil dito, ang tulay na ito ay siyang nagdudugtong sa dalawang bayan simula nang ito ay maitatag hanggang sa kasulukuyan. Very good, class. Galing talaga yun. Alam ko tayo, di ba? Mukhang maging maganda ang paglalakbay natin. Teka. Parang nawawala yung dalawa natin kasama. Kanina pa namin kayo hinihintay. Pero class, umalma muna kayo, ha? Mga binibini, huwag kayong mabahala. Tayo ay nasa simbahan ng Santa Cruz lamang. Tama ka riyan, Dino. Ang simbahang ito ay mahaling tulad ko sa isang sariwang bulaklak na ngayon pa lang namamagpagpan. Alam kong batid sa inyong kaalaman na ang simbahang ito na nasa inyong harapan ay kakapatay pa lang. Mga binibini, maaari na ba tayo mag-ibot? Ang Diocesan Shrine of St. Augustine ay itinatag noong Agosto 20, 1780 at ang simbahang Romano-Katoliko ay karaniwang kilala bilang parokya ng Santa Cruz. Ito ay matatagpuan sa munisipalidad ng Tanza sa lalawigan ng Cavite. Ang dambana ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Diocese ng Imus. Ang patron ng bayan ay si St. Augustine of Hippo na karaniwang kilala bilang Tata Usteng. Ang banal na krus ay nagsisilbing titular na patron at ang patronal feast ng bayan ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing Agosto 28. Hala, di ba nasa simbahan para sa Nananginis sila, oh. Wow, ang ganda naman. Kaya to. Takla, kamusta yung araw? Ganda? Ganda po, pero nasan po makikita na tayo? Uy, alam niyo ba? Alam ko to. Alam mo kamo talaga to. Alam ko talaga to. Taga dito tatay ko. Alam ko to. Hindi ka ba ang ganda to niyo, diba? Tara, Clark. Pumasyal muna tayo. Ang Prinsa de Tres Cruces na itayo taong 1886, pinatayo ng mga Frailing Pare para maging patubig sa kanilang mga asyendang nasasakupan dito sa Cavite. Muling pinatibay taong 1915, American Occupation Period. Malaking bahagi ng tubig galing sa dam ay napupunta sa San Francisco de Malabon. Gumuho ang ilang parte ng dam noong 2013 sa kasagsagan ng bagyo. Kasalukuyan pa rin itong ginagamit sa agrikultura, may iba't ibang isda din mahuli dito tulad ng dalag at tilapia.
Mga binibini, narito ngayon tayo sa bulwagan ng kumbento kung saan unang naganap ang panunumpa ni General Emilio Aguinaldo bilang unang presidente ng Pilipinas. Ang bulwagan ng kumbento sa Santa Cruz de Malabon o mas kilala ngayon bilang Tansa ay isa sa mga makasaysayang lugar sa Cavite. Noong ika-23 ng Marso, taong 1877, saktong alas 8 ng gabi, dito nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang unang presidente ng Pilipinas. Kasama sina Mariano Trias at General Artemio Ricarte bilang kanyang vice-presidente at kapitan general. Sa kasalukuyang panahon, ang kumbento ay isa ng museo na naglalaman ng makasaysayang memorabilia kabilang ang mga larawan, lumang magasin, santo ng simbahang katoliko at mga kagamitang pangbahay na ginagamit noong panahon ng Kastila. Bukas sa publiko, ngunit limitado na ang pagpapasok sa museo sapagkat ang pundasyon ng naturang kumbento ay naging marupok na sa paglipas ng panahon. Bagamat ang establishmento ay patuloy na kumukupas, ang makasaysayang alaala naman sa lugar na ito ay hindi pa rin malilimutan ng mga Tanseño. Ano nangyari sa'yo? Ang init-init kasi at hindi ba ako kumakain? Alam mo ba, wala na naman sila merienda. Hindi naman natin alam kung nasa sila. Ano ba tayo? Mukhang di kayo pinagpapahinga ng merienda dante ah. Alam mo, tutok na kayo. Kaya ito, kumain mo na kayo. Uy, naniligaw niya. Pero bago lahat mga mix, pwede ko malaman ang pangalan mo. Malungo ko ako lang. Ako naman si Joaquin. At ito ang aking kapatid na si Juana. Total, nandito na rin naman tayo. Magpahinga muna kayo. Kakalaruhin din sana namin na buti kaming tao. Ako, ang kapatid kong si Juana, si Maria at si Dante. Ganun po ba? Hindi pala masamang tao sila Dante. Alam niyo ba kung nasan kayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Bantayog ng Kasaysayan ng Tansa. Tama yan mga magaganda. Binibinig ako! Lalo ka na. Kinikilig ako sa inyo! Wala, pengi baseball. Ang Bantayog ng Kasaysayan ng Pamahalaang Santa Cruz de Malabon ay matatagpuan sa Poblasyon 1, isang barangay sa lugar. Makikita sa bantayog na ito ang mga katangi-tanging mga tao na siyang nagkaroon ng ambag sa kasaysayan, maging ang mga namahalang lider magmula nang ito'y maging ganap na munisipalidad sa lalawigan ng Cavite hanggang sa kasalukuyan. Mangilan-ngilan sa mga prominenteng pangalan na nakaukit sa bantayog na ito ay sina Antero Soriano at Florentino Hoya. Sa kasalukuyan, ito ay pinasinayaan upang maging bukas sa publiko. Ano? Halika na? Ha? Wala! Uy, saan ko dadaling kaibigan namin? Halika na sa susunod na destinasyon. Saan na naman yan? Tumuloy na tayo. Oh! Exciting! Tatalon tayo sa bilang ko ng 3. 1, 2, 3. Oo, nakilala na namin. Akala nga namin masasamang tao sila. Akala namin nawawala na kami. Akala namin nakikinig na kami. Para naman sa ating ating pilihan, natapalan na sa'yo bilang pagkilala sa kanya. Felipe G. Calderon, isang guro, manananggol, manunulat, pantas at makabayan.
na bumalangkas ng saligang batas ng kauna-unahang Republika ng Pilipinas o mas kilala sa Konstitusyong Malolos. Ipinanganak sa bayan ng Santa Cruz de Malabon noong ika-4 ng Abril 1868 at ang paaralang ipinatayo bilang pagbibigay kilala sa kanya, ang Felipe G. Calderon Elementary School. Grabe! Nakakapagod na yung araw, guys. Sobrang dami natin pinuntahang destination. Speaking of destination, alam niyo ba yung Casa Hacienda? Oo naman! Di ba sa may terrace, no? Meron din Casa Hacienda ang bansa. At ito ay matatagpuan sa balansang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ang lokasyon kung saan nagbabayad ng buwis sa mga mamamayang Pilipino. At noong panahon ng Hapon, ito ay ginawang punan ng bangkat. Taga-Bios din ako. Ako, please. Kilala niyo rin ba si Florentino Hoya? Siya isang abogado na sa mga nagpasa ng batas at nangangalang. Ang dami niyang nalalaman. Ang galing niyo. So, class, gusto niyo na bang bumalik tayo? Gusto ko na bumalik. Gusto ko na. Gusto ko na makita si ano Si Fiona. Balik tayo. Dahil ako ay anak ng bayang ito at may tunay na dugong tantay.